Sa magandang umaga, Sir Ivan. Nandito pa rin po tayo sa Marikina, dito nga po sa Marikina River. At kung makikita nyo sa aking likuran, ay tuloy-tuloy na naman po ang pag-uulan. At kung kahapon nga, halos umabot na ng 21 meters. At ang pinakmataas na record po dito ng Marikina NDRRMO ay 20.7 meters. Sobrang taas po niyan. At sa mga oras na ito ay nasa 15.5 meters. Kanina, may nakausap po tayo na isang opisyal mula sa NDRRMO ng Marikina. At sabi nga nila ay bumababa ng 0.5 meters kada isang oras ang level ng tubig dito sa mga oras na ito at magandang senyalis po yan para sa mga residente ng Marikina. Ikaw taga Marikina ka at ikaw mismo naranasan mo yung matinding pagbaha dyan. Kinailangan ka nga rin i-rescue daw dahil nalubog yung bahay ninyo. Kwento mo nga sa amin yung nangyari kahapon, Anjo. Anjo? Ayan, bilang tiga Marikina po ako, Sir Ivan, na nangyari talaga sa akin kahapon. Sobrang lala. At pasalamat po ako sa aking kapitbahay dahil meron po silang presence of mind na pasukin yung bahay ko at katukin po ako. Kasi kung hindi po ako kinatok ng aking kapitbahay, may lamang na-stuck po ako sa loob ng aking kwarto. I-illustrate ko na sa inyo mga kapuso, no, Sir Ivan at Mami Susan. Ang aking kwarto po ay nasa basement, so pababa po siya. Kung hindi po nila ako ginisay, sa sobrang bilis ng pagpasok ng tubig sa aking bahay, hindi ko na po mabuksan yung pinto dahil nga po sa dami ng tubig na nasa loob at intindi ng water pressure. Kaya malaki pasalamat ko po kay Kuya Paul na gumising sa akin, na kapitbahay ko. Anong barangay ka ba, Anjo? Po sa kanya. Anong barangay ka ba, Anjo? At ito ba yung isa sa mga barangay na talagang traditionally laging binabaha pag malakas ang ulan? Ako po, taga Barangay San Roque. Ito po yung isa sa pinaka-nasalanta dito po sa Marikina. Dahil kahapon nga po, bago ko ma-rescue ng mga rescuers dito sa Marikina, nasa dibdib ko na po yung tubig. Imagine nyo mga dibdib ni Anjo. Si Anjo ho ay 6'2". Sa average ng mga Pilipino, halos nasa leeg na po nila o minsan nasa tenga na po nila yung taas ng tubig kahapon. Tama, kung nasa dibdib mo at ako yun, lubog ako doon, Anjo. Talagang lampas tao yan. Paano ka na-rescue kahapon, Anjo? Tapos ito pa, Sir Ivan, Mami Susan, wala ako nasalbang gamit. Ang nakuha ko lang ay 4 na pirasong t-shirt. Gawa nga ng sobrang bilis po ng pagtaas ng tubig sa aking bahay. Yung kwarto ko po na nandun lahat ng gamit ko, TV, aircon, computer, lahat po nandun, mga personal items, mga damit po pampasok. Itong suot ko po mga kapuso, binili lang po ito kahapon ng stylist namin mula sa unang hirit. Para may magamit ako sa pagpasok ngayong araw. Pero wala po talaga ako nasalba na kahit ano. Paano ka Pero na-rescue, mahalaga, safe tayo. Paano ka na-rescue? Safe. Pati po yung kotse ko, nalubog na sa baha. Huling tingin ko kahapon. Ayun, bago po ako ma-rescue kahapon, abang nakatitiglaw sa sasakyan ko, pinapanood ko, nasa dashboard na po yung tubig baha. Na-rescue po ako kahapon sa tulong po ni Daddy Igan at ni Mami Susan dahil kinontak po nila itong Marikina LGU. Kaya malaking pasasalamat ko rin po sa kanila dahil sobrang gating po, ang gigiting ng ating mga rescuers dahil na-witness ko po kung gaano kahirap yung ginagawa nila. Kahapon po may kasabay po isang pamilya na sobrang nahihirapan din dahil may mga kasama silang mga bata. At sobrang ang hirap lang ma-experience first at makita yung dinadanas ng mga Marikenyo sa tuwing ganito po ang panahon natin. Pero sa kabila ng pinagdaanan ho na yan ni Anjo, ayan siya ngayon, no? Para maghatid sa atin ng balik sa ulat, trabaho. panahon at magbigay ng sitwasyon dyan sa Marikina. Okay, mag-iingat ka, Anjo. Yung si Anjo. So, magsisimula ulit siya. Kita tayo ulit. At